Samahan niyo nga kami maglakad ngayong umaga. Matagal-tagal na rin kasi kami hindi nakakapag-walking ni Eliza. Kaya naman samahan niyo kami. Hello sa inyo mga ka-G! Sa mga moment na yan, iniwan ko na muna si Eliza sa bahay habang tulog pa siya. At dahil matagal na akong hindi nakakapagtaho, naghahanap ako nito. Mabuti na lang talaga meron taho dito sa kanto namin. Nabili na ako ng soya dyan dahil yan yung ibibigay ko kay Eliza. Gustong gusto kasi to ni Eliza lalo na kung malamig. At ako, nabili na rin ako dito ng taho. Naalala ko nung elementary pa ako, ganito lagi yung inaanmosal ko bago ako pumasok ng school. Noon, kahit halagang 5 piso makakabili ka nito, pero ngayon hindi na. Habang sinisip-sip ko nga ang mainit na taho, etong si kuya may binabalot na isang taho pa. Sabi ko kay kuya, isang taho nga lang yung binili ko. Sabi naman ni kuya, ibigay mo to sa kapatid mong si Eliza. Nagulat ako kay kuya dahil kilala niya si Eliza. Kaya naman nagpasalamat ako kay kuya at umalis na. Habang palapit ako sa motor, meron akong nakitang lalaki dito na nakatayo. Iniisip ko kung anong ginagawa niya dyan, bakit parang naghihintay siya. Ako nagki-curious talaga, kaya naman nilapitan ko tong si kuya. Nung makalapit na ako, nagkaroon na ako ng idea kung ano to. Isa pala tong water refilling station. Iniisip ko kung saan kaya makakabili nito, parang gusto ko ng ganito sa tapat ng bahay namin. Yung tipong kahit wala ka sa bahay, kikita ka. Siguradong si mama magugustuhan niya to. Iniisip ko kasi ngayon kung paano kikita ng pera kahit pabarya-barya lang. Na kahit maliit lang yung kita, ang importante nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. At ayan mga ka-G, nakauwi na ako ng bahay ngayon. Habang mainit-init pa nga itong taho, binigay ko na kay Eliza. At sabi ko kay Eliza, tumayo ka na dyan, dito ka na lang kumain sa may lamesa. Si kuya na nagbigay ng taho kay Eliza, gusto ko magpasalamat sa'yo kuya. Hindi pinabayad sa akin ni kuya yung taho, basta sabi niya ibigay ko daw kay Eliza to. Kuya, pag monetize na ako dito sa Facebook, babayaran kita. Sa panahon ngayon, hindi na pwede yung libre kasi baka malugi ka. Salamat ulit kuya sa taho na binigay mo kay Eliza. Matapos magtaho ni Eliza, lumabas na rin kami agad ng bahay dahil maglalakad kami. Matagal-tagal na rin kasi kami hindi nakakapaglakad ni Eliza. At mga ka-G, ito din kasi yung pinaka-exercise namin. Hanggat maaari, nag-walking kami ni Eliza ng 20 minutes to 30 minutes a day. At ayan, ngayong umaga napakaganda ng panahon. Kaya naman perfect talaga maglakad ngayon. Sa mga moment na to, siguro nasa 6:30 AM pa lang. At aba-aba si Eliza, iba talaga yung energy ngayon ha. Sabi ko nga kay Eliza dyan, akalago-lago kasi mamaya magtitinda tayo ng lumpiang gulay at Shanghai. Ipinagpatuloy lang namin yung paglalakad namin ni Eliza kahit na napakadaming kumakahong na aso sa amin. At halos 10 minutes na nga kami naglalakad ni Eliza nang meron kaming madaanan na merong tubig. Tinatanong ko si Eliza dyan, Eliza, paano tayo dadaan? May tubig. Saan tayo dadaan yan? Tinuro ni Eliza na dapat dito kami dumaan sa gilid. Aba-aba, very good ka Eliza. Meron pa nga kami nadaanan dito na mas malaki. At sabi ko kay Eliza, ikaw yung maunang maglakad. Pero mukhang natatakot siya dahil merong mga talahib dito sa gilid. Ang feeling niya siguro dyan parang malalaglag siya. Kaya naman hinawakan ko na lang yung kamay niya. Alam niyo po ba mga ka-G, dahil araw-araw kong kasama si Eliza, hindi ko po talaga masyadong napapansin kung ano nga po ba yung improvement niya. Nalalaman ko na lang to madalas sa comment section pag nagbabasa ako. Mga ka-G, ngayon pwede po bang magtanong ako? Pwede po bang i-comment din nyo kung ano po yung mga napapansin ninyong mga nag-i-improve kay Eliza? Going back sa video, ayan, meron kaming nakita dito ng mga nangangalakal. Dito sa lugar namin, lahat ng bagay napapakinabangan. Tulad niyang sirang rep, ikakalakal nila yan. At ayan, nakauwi na kami. Pagka-uwi namin ng bahay, dinat na namin si mama na naghihiwa nitong repolyo. Mamayang hapon kasi mga ka-G, around 1 PM maglalako ako ng paninda ko. At dahil walang pasok ngayon, hindi ako pepwesto sa school ni Eliza dahil wala namang mga estudyante. Kaya naman ang gagawin ko ngayon, mag-iikot-ikot na lang ako dito malapit sa amin. Maglalako ako para kahit papano meron kaming pandagdag gastos ngayong araw. At habang nasa harap kami ng bahay, merong mga lumapit para magpalitrato sa amin. Habang nagpapalitrato nga kami dyan, sabi sa amin ni mama, pagkatapos namin dito, bumili daw kami ng mga kulang na pangsahog. Kaya naman matapos nang dumaretso na rin kami agad ni Eliza dito
sa palengke. Bumili nga pala kami ng pabalat. Large nga yung size ng pabalat na to dahil gagamitin namin to sa lumpiang gulay. Bumili na rin ako ng carrots dyan. At syempre, mantika. Mga ka-G, pag nasalubong nyo kami, pwede bang bumili kayo sa amin kahit isang piraso lang? Malaking bagay at tulong na po sa amin yon. Tapos kahit mag-picture tayo o mag-shoutout, sige go ako dyan. Sa mga hindi pa po pala nakakaalam, nagtitinda ako ng lumpiang gulay at Shanghai. Kahit pwede naman ako makahanap ng mas magandang trabaho, mas pinili ko pa rin yung pagtitinda dahil gusto ko pa rin magawa ko yung responsibilidad ko sa kapatid kong si Eliza. Basta ang tanging nasa isip ko ngayon, okay na kami na nakakasurvive at nairaraos namin yung araw-araw. Mga ka-G, alam kong kulang yung salitang salamat para makapagpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aming mumunting business. Simula dito sa social media hanggang sa personal, ramdam talaga namin yung mainit na pagmamahal ninyo. O paano ba yun mga ka-G? Hanggang dito na lang muna. Kita-kita na lang tayo bukas. Bye-bye sa inyo mga ka-G!